everyone! So, para sa video natin ngayong araw na to, gagawa ko ng review. Ayan, ito yung first review ko sa channel natin. And, ang first product na gagawan ko ng review ay itong Mary Kay CC Cream. Ayan guys, marami na akong napanood na review nito sa YouTube, saka sa mga vlogs, at marami rin nagsasabing maganda siya. So, very excited ako to try this out. Syempre, iba-iba tayo ng skin type. At, you know, syempre, iba-iba rin yung effects sa atin ng bawat products na gagamitin natin. So, para malaman nyo lang ang skin type ko is oily, madali akong mag-grease, lalo na kapag pinawisan at mainit. So, I'm going to do a wear test of this product the whole day. So, as of the moment, it's 4 PM. So, medyo hapon na. Pero, I'm going to do some errands until the night time. So, ayan. Babalikan ko kayo mamayang gabi after I use this product. So, right now, wala pa akong foundation or wala pa akong BB cream na nilalagay sa mukha ko. Nag-ano lang ako, nag-eyebrow, tsaka nilagay lang ako ng eyeliner sa taas kong lash line at naglagay lang ako ng lip liner. Ito yung ginamit kong pang shape sa eyebrows ko today. Yung bago kong biling Detail Makeover Duo na eyebrow and eyeliner na waterproof. So, ayan. I-update ko rin kayo later about the quality of this product. Kung talagang matagal siyang mabura, waterproof ba siya. Kasi for sure sa mga errands na gagawin ko today, magpapawis ako. So, ayan. So, dalawang combo review na ang gagawin ko with this one and the Mary Kay CC Cream. Tapos yung ginamit ko pala dun sa, ano ko rin pala, yung eyeliner sa taas ng waterline ko is yung ano nito. Yung, ito. Yung eyeliner niya. The liquid. So, ayan. I-update ko rin kayo mamaya about this product. Tapos, ayan. Maglalagay na ako ng foundation ngayon. So, ito siya. Pump type siya. So, madali siyang kumuha ng product, guys. Hindi katulad ng iba na bottle lang. So, kailangan mo pa siyang ibuhos. Minsan mapapasobra ka. So, with this one, you can just get enough product that you like. So, maglalagay lang ako ng mga 2 pumps at the back of my hand. Lalagay ako sa forehead. Yung smell niya parang hindi ko ma-explain eh. Medyo may chemical scent siya for me, ha? Yung iba nababanguhan pero ako parang medyo may chemical scent, pero ang ganda ng ano niya, pag-blend niya, oh. Very smooth sa mukha. Yung smell naman, it doesn't bother me. So, it's really no problem. Ayan. Spread ko lang siya all over my face. Napansin ko sa kanya, guys, oh, pag-apply ko pa lang, kumakapit agad siya sa skin. Unlike yung ibang mga CC cream or BB cream, pagka-apply mo sa mukha mo, parang nagpukumpul pa siyang ganyan. Kailangan mo pa siyang i-blend ng bongga. Ito, tap-tap lang, parang nag-blend na siya agad. So, plus points na to sa akin. Dun pa lang sa part na yon. So, ayan. Gagamit ako ng foundation brush to blend this out, guys. Ay, napakabilis niya i-blend. Hindi katulad ng mga ibang foundation na ginagamit ko, tsaka yung ibang mga BB creams ko. Ngawit na yung kilikili ko, tsaka arms ko kaka-push nung product sa mukha ko, hindi pa rin nagbe-blend. Pero ito, oh, ang ganda. It blends so well, guys. Oh my god, I think I found my new favorite. Ayan. Well blended na siya sa face ko, guys. What I can say about the coverage is medium coverage. Kasi meron akong mga veins sa mukha. Kapag yung ginagamit ko yung Maybelline Fit Me ko, talagang covered siya. Pero with this Mary Kay CC Cream, kita pa rin siya ng konti. Konti lang naman. So I guess maka-cover up pa siya ng setting powder ko later. While waiting for my foundation or my CC Cream to set before ko siyang lagyan ng setting powder, I'll just give you guys some information about the product. So, this is 29 ml, yung CC Cream. So, it says the color is light to medium. So, perfect sa skin ko because I'm morena. So, carry yun. Kasi kung dark masyado naman siyang iitim sa mukha ko. Tapos, yung lalagyan niya, guys, tube. So, madali siyang dalhin for, for travel. Kasi yung mga ibang foundation, di ba, parang glass. So, there's a chance na mababasag siya. Pero this one, you don't have to worry about it. Okay guys, so isi-set ko na yung aking CC cream na Mary Kay with my trusted Fit Me pressed powder. So ayan guys, after kong iset yung CC cream ko sa face, napansin ko na
na full cover yung mga veins ko sa mukha. Isa pa sa napansin ko dito sa Mary Kay CC cream na to guys, hindi siya namumuo. Kasi meron ako mga BB cream na nagamit na, ang dami ko ng BB cream na napagdaanan and pinapamigay ko lang siya. Kasi pag-apply ko pa lang, tapos kapag biniblend ko siya sa face ko, nagkikake na siya agad. Lalo na dito sa gilid ng ilong, tsaka dito sa gilid ng mouth. Diyan siya lagi namumuo eh. Sa akin ha, siguro kasi nga, my face has a lot of sebum or mga oil, kaya parang nagkikake siya. Pero dito sa CC cream na to, hindi niya to ginawa, guys. Ang flawless niya tingnan. Kumpletuhin ko lang yung makeup ko, mag-apply lang ako ng bronzer. Tapos, proceed na ako sa blush. Maglalagay lang ako ng konting setting powder under my eyes kasi yung dark circles ko, bongga na naman siya, guys. I think always bongga naman ang dark circles ko eh. So, forever problem. For my lipstick, I'm going to use my new Matte in Detail liquid lipstick in Loth. So, ayan yung shade ng Loth on my lips, guys, and on my skin tone. Ang ganda niya. Para siyang, yung beeper ng ColourPop, if you're familiar with it. So, ganyan din yung dating ng lipstick, liquid lipstick sa akin when I wear it. So, and this one is half the price of ColourPop. Later, guys, babalik ako after I do my errands later at night. So, I'm going to do a wear test of all 3 products na ginamit ko today. Yung Matte in Detail, waterproof eyebrow pencil, and the Mary Kay CC cream, and of course, the Matte in Detail liquid lipstick in Loth. I'm going to update you once in a while also. I'm going to vlog on my phone to show you how the product looks on my face, on my lips, and on my brow as the hours go by. So, I'll see you guys later. Hi guys! It's 8 PM. So, after 4 hours, hindi pa ako nag-retouch ng mukha ko. So, hindi ako nag-oily. Yung eyebrows ko, ganun pa din. Medyo nag-fade lang ng konti sa taas. Tapos, yung lips ko, it stays the same. Kumain ako niya ng sampalo, kumain ako ng anti-ans. So, ayan. So, parang fresh pa rin, diba? So, that's after 4 hours. I'm eating right now at medyo oily yung food na kakainin ko. So, yan siya. Tapos later, I'll check in with you after ko kumain kung mabubura yung lipstick ng Detail Makeover sa lips ko. So, yan. I just finished eating. Tapos, medyo yung oil ng food ko, it made the liquid lipstick transfer. Pero, still good quality. Kasi nag-iwan pa rin siya ng stain sa lips ko. So, it's not totally there. Yung mukha ko, medyo oily na rin yung sa my nose part. Pero doon lang naman. So, time check. It's now 9 PM. So, 5 hours after I applied with no retouch. So, intact pa rin naman yung mukha ko. Tapos, yung sa eyebrow, okay pa rin naman. Tapos, dito nag-fade lang yung dito sa taas na part. So, ayan guys, this is the final check para sa review natin. Mag-isimula tayo sa first product na i-review ko is yung Mary Kay CC Cream. So, ganito ang itsura niya guys after 8 hours. 4 PM ko siya in-apply. And right now, it's 11:55. So, more or less 8 hours. So, yan. So, kung mapapansin nyo guys, nag-oily na yung T-zone area ko, most especially yung sa nose part. Ayan, shiny na talaga siya. Na usually, yan naman talagang una nag-oil sa mukha ko. Pero never ako nag-retouch guys from 4 PM hanggang ngayon. Hindi ako nag-gumamit ng blotting paper or hindi ako nag-brush off ng brush na may powder or kahit tissue. Hindi ako nag-blot ng tissue sa mukha. So, for me, it's A+. Because parang stay put pa rin siya. Parang fresh pa rin siyang tignan. Nagduwi lang ng konti because of a little bit of oil. Pero, for me, this is a good product that you should consider buying. So, ayan. Proceed na tayo sa next product ng Wear Test and Review. Yung Detail Makeover na waterproof eyebrow pencil and the liquid eyeliner. Ayan. So, for the eyebrow part, guys, makikita nyo naman na shape pa rin siya. Although, yung medyo upper part, medyo nawala na siya ng konti. I don't know, siguro na ganun ko siya kanina. Kasi ang mga ginawa ko ngayon, naglakad ako ng mahaba, nagpunta ako ng mall, and then, ayun, pinawisan ako ng konti. So, yan, yung medyo upper part, nawala na yung shape niya. Pero, all in all, okay pa rin kasi na-retain niya yung dulo eh. Usually kasi sa akin, guys, kapag, nag-eyebrow pencil ako, after mga 4 hours, yung dulong part, medyo faded na.
So, parang, yun na, bumabalik na yung dating itsura ng eyebrow ko pag wala akong ginagamit na eyebrow pencil na wala talaga yung dulong part. Pero this one, it stayed on. So, for me, it's a good product. Considering for the price of 200 pesos with combo na nung eyeliner na liquid. For me, yun ang pinaka-the best, yung liquid eyeliner cause it didn't smudge. It stayed on. Kung ano yung pagkakakabit ko kanina, yung pa rin yung itsura niya ngayon. But actually, yung eyeliner na ginamit ko under my eyes because hindi naman ako pwedeng gumamit ng liquid sa lower lash line. So, I used a pencil for that instead. And yun, nag-smudge yung part na yun. Pero yung sa upper waterline, hindi. It stayed put. I will rate this product A because aside from a little bit of feathering sa my upper part ng eyebrows ko, it stayed put. And of course, moving on to the matte liquid lipstick from Detail Makeover pa rin. So, ayan ang itsura niya, guys. Medyo nag-fade lang siya ng konti, pero yeah, nag-leave siya ng stain sa lip. So, parang meron pa din siyang shade. So, even though I ate a lot earlier, so, kumain ako ng sampalok, tapos kumain ako ng Auntie Anne's, and then I ate pork with oil and like the pork roll. So, yan, na-oilan na yung lips ko. Usually, kasi kapag na-oilan na yung lips natin, tapos nagpunas tayo ng tissue, it will completely be erased on your lips. Pero itong lipstick na to, may naiwan siyang stain. Although, nawala na yung, or natanggal na yung most of the product on my lips, kasi nga, pinunasan ko after I ate kanina, meron pa rin siyang naiwan. Although, hindi na ganon ka-prominent yung color like earlier when I applied it. Pero still, you know, for 8 hours, meron ka pa rin shade na ganyan. They're very close to the color on the container. All in all, guys, napaka-happy ko sa tatlong products na nireview ko ngayon because all of them perform really well on my face. So, maybe good luck lang yan na lahat ng tatlong sabay-sabay kong nireview ay napakaganda at yon, very, very sulit siyang bilhin. That's it for this review video, guys. I hope you liked it. And yeah, let me know on the comments down below if you used any of these products before and how it performed on you. And again, if you have any questions, just comment down below as well. Thank you so much for watching, guys. And as always, I love you all and God bless.